halimbawa na mayroon check engine dyan, papatayin ko muna ang susi, tapos i-hold natin tong throttle grip. Bibilan tayo ng 10 to 15 seconds. Pipigay ng tudo. Yan, bilang. Try natin. Okay, ayan. So nandiyan pa rin siya. Alright mga kapatid, magandang araw po sa inyo mga kapatid. Shoutout po sa lahat ng aking subscriber, followers. Yun, sa lahat po sa inyo mga kapatid, doon po sa ating mga grupo sa East Riders Community United Kapatiran. Shoutout din po sa inyo sa lahat po ng aking mga kaibigan. Shoutout sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon gagawa tayo mga kapatid ng counting tutorial or tip para po sa mga user natin ng Easy Ride 150 na FI, kasi kalimitan po is yung nagiging problema nila minsan ay nagkakaroon ng check engine, kung bakit lumalabas yung check engine. So ang ituturo po natin ngayon mga kapatid is yung pag manual reset na tinatawag. So kailangan natin i-manual paano natin matatanggal yung check engine dun sa ating dashboard. So huwag na natin patagalin, puntahan natin doon mga kapatid. Nang magawa na natin, may turo na sa inyo, hindi na rin kayo mainip sa kakahintay doon sa gagawin natin. Okay. Punta na tayo mga kapatid, let's go. Okay mga kapatid, magandang araw. Magbibigay lang ako ng counting idea sa inyo. Ito is ride na 150 FI. Yan. FI on natin. So ayun, may check engine siya, diba? Pansinin natin, meron siyang check engine yan. FI yan, FI. So gagawin natin, tuturuan ko kayo ngayon kung paano natin i-manual reset yung ating Easy Ride na 150 FI. Kung halimbawa na may lumabas dyan na check engine. So ngayon magtatanggal muna ako ng sensor. Yan, pakita ko sa inyo yung sensor. Pero papatayin muna natin. Yan, magtatanggal ako ng sensor muna dito sa ilalim para check natin doon sa taas kung mag-check engine siya, So magtatanggal tayo ng isa rito, ayan, sa temperature sensor. Ayan, disconnect natin siya. Ayan, naka-disconnect na. Tapos sabay check naman natin ngayon kung mayroon siyang check engine. O-on muna natin ang susi. So automatic meron siyang check engine, Napapansin nyo, nakikita nyo yan, check engine na yan. So patayin uli natin. Tingnan natin kung may check engine pa rin. So andyan pa rin yung check engine nya. Kasi bakit? Dahil sa binunot nating sensor, yung sensor na temperature sensor na binunot natin. So ayan yun, kung makikita nyo yung binunot nating isang socket. So ngayon ibabalik natin, papatayin muna natin yung susi. Ayan pa rin yung check engine nya, Patayin natin. Saka ibalik natin yung ating temperature sensor. Okay, yan. Okay na. So naibalik na natin siya. Check naman natin yun dito sa taas, yung kanyang check engine kung nandiyan pa. So on muna natin ulit. So andyan pa rin yung kanyang check engine mga kapatid, makikita natin. So gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yan, manual reset na tinatawag. Patayin muna natin ulit kung nandiyan pa. So hindi siya natatanggal, andyan pa rin yung check engine. Kasi nga dahil doon sa tinanggal natin na temperature sensor, kaya nagkaroon siya ng check engine. Ngayon ang ituturo ko nga sa inyo is paano natin siya tatanggalin. Kasi kalimitan ng mga kapatid natin na gumagamit ng Easy Ride na 150 FI is kapag lumabas ang check engine is malaking problema na kung ano ang dapat gawin, di ba? So kahit kayo lang ay kayang-kaya nyo nang gawin mga kapatid sa mga user ng Easy Ride na 150 FI.
kung paano natin tatanggalin yan check engine. So yun, ito na nga mga kapatid, gagawin na natin is ituturo ko na yan kung paano natin gagawin. So ganito ang gagawin natin. Halimbawa na mayroon check engine dyan, panoorin nyo maigi ito mga kapatid. Una natin gagawin, papatayin natin ang susi. Ayan. Pag papatay natin ang susi para mawala yung check engine. Pero hindi dahil doon ganito. Ayan, papatayin ko muna ang susi. Tapos i-hold natin tong throttle grip niya mamaya. Pag nakapatay na yung ating dashboard, pati yung susi. Bibilan tayo ng 10 to 15 seconds. Ipipress natin sagad. Try natin kung mawawala yung check engine. Ayun ang tawag na manual reset. So ito na, patay natin. Okay, pipigay ng tudo. Yan, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saka natin bitawan. Tapos saka naman natin yung check, buhayin uli natin ang susi kung lalabas pa rin ang check engine. Kung magtatagal, kung lalabas at magtatagal. So try natin. Okay, ayan. So nandiyan pa rin siya. Try natin yan 2 times or 3 times, Papatayin uli natin, tatanggalin uli natin ang check engine. Okay, patay uli. Bilang uli. Hanggang 10 to 15 seconds. Ayan, gaganyan lang natin siya. Isasagad natin mga kapatid, yung sagad na sagad talaga yung ating pag-grip ng throttle. So okay na yun. Okay, bitawan natin. Saka natin isusi uli. Tingnan natin. Okay, di ba? Nawala na. Ganun lang yun. Kung halimbawa na hindi mo wala mga kapatid, ang check engine sa ginawa nyo na isang beses, try nyo 3 times kung mawala. Pag nawala is okay yun. Ngayon kapag halimbawa nandoon pa din ang check engine is dalhin nyo na rin po sa kasa para ma-diagnose. Pero kung kaya pa manual, gaya ng ginagawa ko kanina, tinuro ko sa inyo, is mas mainam na, di ba? Hindi na kayo lalayo, hindi na rin kayo pupunta pa sa kasa para maipatanggal lang yung check engine. Ayun po ay kaya lumabas ang check engine kasi nga doon may hinugot tayo na sensor, di ba? Sa ating temperature sensor, hinugot natin, so na-detect niya yun, kaya lumabas na siya. Pero ngayon, clear na ang ating unit, ang ating ECU is wala na siyang fault code kasi na manual reset na natin dito. So yun po ang pagma-manual reset ng Easy Ride the 150 Fi. So try uli natin kung lalabas pa check engine kung magtatagal. Ayan, may check engine. Kusa nang nawawala. Kasi na-reset na natin siya. So yun, kaunting kaalaman lang yun mga kapatid. At sana may natutunan po kayo sa ating counting tutorial para po sa mga user ng Easy Ride na 150 Fi. Okay, thank you mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Salamat.